Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship. Magandang gabi po mga kapatid mula po rito sa Ichikawa, Chiba, Japan. Ito po muli ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis, na nagtuturo at nagtatanggol ng katotohanan at nagtutuwid naman ng kamalian at mga kasinungalingan. Ngayong gabi, mahalaga po ang ating pag-uusapan. Ang tema po natin ay ilan ba talaga ang persona ng God? Sapagkat sabi ni Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So, ilang persona ba ang Diyos? Dalawa? Isa? Tatlo? At kung ang bawat persona ay Diyos, so ibig sabihin, ang ating pinananampalatayanan ng Kristyanismo ay tatlong Diyos. Ang mga katanungan po yan ay ating masasagot sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong gabi. Tingnan muna natin, ano ang person, ano ang being. Unahin natin ang being. Being means anything that exists, whether material or immaterial. Anumang bagay na existido. At ang being is about existence, kagaya ng human, plants, animal, stones, at iba pa. So basta may existence, ang tawag po doon ay being. Ano naman ang person? A person is about specific being. One that has self-awareness, will, mind, and emotion, and individuality. So ang person o persona ay yung isang being na mayroong kaunawaan o kaalaman o awareness sa kanyang sarili. So may mind, may will, and emotions. So persons refers to being capable of relationship. Samantalang ang being ay about existence. For example, ang hayop po at ang mga halaman at mga hayop, mga being po sila. Because existido po sila. However, they are not persons. Kasi halimbawa, ang halaman, wala naman po itong mind, will, and emotion. Kaya, hindi po siya person, being lamang po siya. At ang mga iba pa, ay dito natin madidistinguish with what is a being and what is a person. Ang person, may mind, may will, at may emotion. So kung walang mind, will, and emotion, mga kapatid, ay hindi po siya person. Because person deals on relationship, rational individual being with mind, will, and emotion. So nakumpara na po natin ano ang being. Ang being ay yung existence. Samantalang ang person is about mind, will, and emotion. It deals about on relationship. Now, tingnan natin yung confession ng bansang Israel na tinatawag nating Shema. So, ano yung Shema Israel? Kumuha muna po tayo sa Bible Hub, nakalagay dito, Hear Israel, Yahweh our God, Yahweh is one.
So, sabi po dito, Hear, O Israel. So, pag binasa natin sa Hebrew, Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, o Yahweh Ekad. So, sa English, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Titingnan natin po, mga kapatid, ay yung mga keywords na magbibigay sa atin ng kaunawaan kung ilan ang persons ng one God. Ulitin ko po, we believe in one God. Una, yung word na Lord, di na po natin titinang yung word na Hear o Israel sapagkat alam natin ang attention kinukuha ng Panginoong Diyos sa bansang Israel. Tingnan natin yung word na Lord. Yung word na Lord sa Hebrew description ay makikita natin it is a tetragrammaton na YHWH na ang pagkabigkas ay Yahweh. Ito po ay covenant name ng God na ipinahayag ng Panginoon nang magtanong si Moses, Lord, pag tinanong ng bayan mo, ano pangalan mo? At sinabi ng Panginoon, tell my name, that the one that exists, yung Yahweh. Exodus 3:13-15, at sinabi ni Moses sa Diyos, narito pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo, ni ako nga. Verse 15. At sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Jacob, at ng Diyos ni Isaac. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi. So, sinabi ng Diyos, this is my name. Yahweh is a covenant name. Another keyword na gusto po nating makita, at kung tatanungin niyo ako, ilan si Yahweh? Isa lang po si Yahweh, isang Panginoon. Pangalawang word ay yung word na susi ay God. The Lord our God is one Lord. The Lord and then our God. The word God in Hebrew is Elohim. At wala naman siguro tatanggi rito ng word na Elohim ay plural in form yet single in meaning. Now, ano ang word na Elohim? Sa Hebrew ay, sabi ko nga, plural in form, yet single in meaning. Tingnan natin. Anong ibig sabihin ng Elohim? Ang root word niya, El, meaning God or Almighty One. Ang form grammatically, plural in the Hebrew, yung word na Elohim, but often used with singular verbs or adjectives when referring to the one true God. So, translation usually God, capital G, when referring to Yahweh. Pagka si Yahweh na Diyos ng Israel ang binabanggit, capital letter G po ang ginagamit. But the word Elohim can also mean gods. Okay? Maliit na letter G, mga Diyos, or divine being, or mighty one. Depende sa context. But when it comes sa word na God, Elohim, capital letter G, and then plural ang form but single in meaning. Ito yung mga paggagamit ng Elohim sa banal na kasulatan. The one true God, singular meaning with singular verbs. Genesis 1:1, in the beginning, God, Elohim, created the heavens and the earth. Here we can see Elohim is plural in form but clearly singular in meaning. So another use ng word na Elohim ay sa false God or idols. Okay, ang meaning niyan plural. Pero sa God, yan ay plural pero singular in meaning. Singular, isa lang. Pero pagka mga Diyos-Diyosan, plural po yang ang meaning niyan. Exodus 23, you shall serve no other gods o Elohim before me. So ang binabanggit doon, huwag kayo maglilingkod sa ibang mga Diyos liban sa akin. Or sa heavenly beings, sa angels, o kaya sa mga hukom. Psalms 8:5, you have made him a little lower than Elohim, often translated angel. Psalms 82:1, God, Elohim, has taken his place in the divine
divine council. In the midst of the gods, Elohim, na He holds judgment. Dito dalawang Elohim ang makikita natin sa Psalms 82:1. Yung true God na si Elohim, plural in meaning, yet plural in form but singular in meaning. Yung another Elohim, plural in meaning, plural in form. Kasi pagdating po sa Diyos, isa lang po ang meaning, yet plural ang form. Sa theological significance, when applied to Yahweh, Elohim points to what? Majesty, sovereignty, and fullness of power. Ang kaiba niya sa other name ng God na Elohim, ito, meron siyang singular na Eloah or El, singular forms God. Elohim, plural form, emphasizing majesty or intensity. Okay, Yahweh, YHWH, meaning Lord, it is God's personal covenant name. Since ang pangalan YHWH hindi po binabanggit ng bansang Israel, pag nakita nila yung YHWH, pinapalitan po nila ito ng word na Adonai. Kaya sa ibang salin, O Israel, Adonai, our God, is one Adonai. Because it's the Hebrew word meaning Lord and Master. At maaaring tanong niyo, bakit tayo binabanggit natin? Kasi tayo ay bilang Gentile, binabanggit natin kasi hindi naman tayo gaya ng bansang Israel. So in summary, Elohim ay equal to Hebrew word for God. Plural in form, but usually singular in meaning. At ginagamit ito for the true God. Yung false God, angels, mighty beings, ginagamit din po ito. Depende sa context. Ngayon, malalaman nyo na ito ginamit sa God kasi malaking letter E. O sa English naman, na God ay malaking capital letter na G. At singular lang po siya pag isinulat yung word na God. Hindi po gods. Unlike na mga Diyos-Diyosan, Elohim, ginagamit po doon ay maliit na letter G or maliit na letter E at saka plural ang pagkakalagay. Nagiging gods or sa pagsalin mula Hebrew, Elohim ay nagiging gods. Pero sa Diyos, simple lang po, God. Okay? Now, ang word na Elohim, makikita na po natin ang tatlong persona. Lalo na pag nabasa natin yung kanyang counterpart sa John 1:1-3. Kaya hindi na natin kailangang itanong, may Trinity ba in the Old Testament? Ulitin ko po, both Old and New Testament, wala po literally yung word na Trinity. Pero merong word na nagpapakita that God is in three persons. Saan? Sa word na Elohim. Kaya Elohim nga, hindi na kailangan ang word na Trinity. Pangatlong word, the keyword na gusto natin pag-usapan, yung one Lord. Ang tunay pong Kristiyano ay monotheistic, a belief in one God. There is only one God in three distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit. Ulitin ko po, naniniwala po tayo sa iisa lang na Diyos. Pero nasa tatlong persona. Hindi po siya tatlong Diyos. Dahil tatlong persona, tatlong Diyos. No. Ito po ang kamalian na iba. Pag sinabing three person, ang nasa isip nila ay three gods. Hindi po, one God lang. Kaya ang tanong, paano naging one God yung three persons? Kung bawat person ay God, di dapat three gods yan. Hindi po. Maliwanag po na tinuturo ng banal na kasulatan na yung one na turo ng ating Panginoong Hesus ay hindi po, yung one God ay three persons pero hindi po three gods. Halimbawa, ulitin ko po there is only one God with three distinct persons, but that doesn't mean three gods. Inuulit-ulit ko po kasi minsan o madalas akala nila pag sinabing three person, three gods. Hindi po, three person, one God. So Trinity is not about three gods, but three persons in one God. And I hope na malino na po ito na inuulit na ulit natin, hindi po ito pananampalataya sa tatlong Diyos. Isang Diyos lang na nasa tatlong persona. Another word na gusto ko pong tingnan natin ay yung word na one in Hebrew at saka in Greek. Sa Hebrew, yung word na one ay ekad or ehad.
Ang Hebrew word sa na ekad ay one, both in numeral and unified or united one. So yung word na one, dalawa po ang meaning at application. So, kagaya po ni Eva at ni Adan, dalawa po silang person, pero ang ginamit po doon, and the two shall become one. Ang numeral na ginamit po doon at unified ay word na one, ekad. Pangalawang Hebrew word na one ay yung word na yakid. Okay? Ang ibig sabihin ng yakid ay solitary one, unique, solid one, single one. Isang-isa lang talaga. At tayo naman po ay talagang naniniwala na isang-isa lang ang Diyos. However, sa paggamit sa Diyos na iisa, ang ginagamit po doon ay ekad. Compound unity, numeral 1. Hindi po yakid. At maaaring sabihin natin, bakit nga hindi ginagamit ang yakid? Kasi yakid stresses an absolute singularity. Tandaan po natin, ang God, ekad. So siya po'y tinatawag sa bilang na ekad, 1. Hindi po sa bilang na yakid, nang ibig din sabihin ay 1. Pagdating po sa Diyos, ang 1 na ginagamit, ekad. At kahit o sinong magbasa sa Bible at maging Hebrew or Greek, ang ginagamit po doon, ekad or compound 1. Remember, the Bible teaches one God in 3 persons. Ulitin ko po, one God in 3 distinct persons. So, God is one and 3 in person. So, sabi rito, Genesis 1:26-27, a proof na meron ng persons na more than one on the day of creation. Kasi sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga dagat, sa mga ibot, himpapawid at sa mga hayop. Ang Hebrew word na ginamit po doon na pag sinalin sa Ingles ay natin, us, are. Mga plural po ito. Pagdating ng verse 27, nilalang ng Diyos. So Elohim created man according to His image and His likeness. John chapter 1 verse 1-3. Nang pasimula, siya ang berbo. Sino ang berbo? Referring to the Lord Jesus Christ na di nagtagal ay nagkatawang tao o nasa kalagayang tao. At ang berbo ay sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos, who is with God and who is God. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng bagay na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So, ang Greek word na ginamit po sa word na one, kung sa Hebrew ay ekad, sa Greek word naman ay hais, hen, o kaya mia. Okay, yung mga word po na to, hais and mia, are both numeral 1 and unified 1 depending sa gender na kanyang gagamitan. Sa Shema Israel, the Lord our God is one, ang ginamit po doon ay hais, masculine ang gender. Dahil ang hais, one ay masculine in gender, na unified and numeral 1. So nabi ng Panginoon, the Father and are one. The word used in the Greek is not hais but hen, one, which is neuter in gender, based on John chapter 10 verse 30. Sapagkat sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay isa. I and my Father, sa English ay are, plural. Tapos, another Greek word for the word one ay mia. Feminine po ito in gender. Kaya ginamit doon sa the two shall become one flesh, which is numeral 1 and unified 1, mia or hen, sapagkat lalaki at babae po ito. Pero pagdating po sa God, ang ginamit ay na my Father and I are one, ang ginamit po ay hen. Ang Greek word for the solid one or solitary one o single one ay monos. Doon tayo na kumuha ng salitang monos na monotheism, iisang Diyos. Yung word na monos, ang equivalent word po niyan sa Hebrew ay yakid.
Pero pagdating sa Diyos na one God, ang ginagamit po doon ay ekad. So dito nakita natin na ang ginamit ay ekad, which is numeral 1, isang Diyos, at unified one. Hindi po yakid. Bakit? Kasi nga po, yun ang pag-a-express ng mga Hudyo, lalo na ni Moses, nang ideklara niyang there is only one Lord. Ang ginamit po ay ekad. So, sa Greek naman ay hay sa Shema Israel, pero my father and I are one, ang ginamit naman ay ang word na hen. Now, tingnan natin ang may tatlong persona na distinct. Pag sinabi natin distinct, ang ama hindi yung anak. Ang anak hindi yung ama, hindi ang Holy Spirit. Ang ama hindi ang anak, hindi ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit hindi ang ama, hindi ang anak. But they are one God. Three distinct person, one God. Sa Shema Israel, based on the declaration ng Shema, it proves that there are three distinct person. Kasi ang ginamit na word na one, kara kay Elohim as one God, yung nga pong one na word na ekad. Sa Creator, Genesis 1:1, based on declaration na sa Shema, it proves that there are three distinct person because the word one there and God, Elohim, ay plural in form, single in meaning, at yung word na one ay unified one, numeral one. So ulitin ko po, hindi yakid ang ginamit na single or solitary one, kundi ekad na one. Sabi rito, nagpasimula, nilikha ng Diyos, Elohim, ang langit at ang lupa. So ang Hebrew word na ginamit sa God ay Elohim. Ulitin ko po, plural in form, single in meaning. Proven in verse 26 and verse 27, Genesis chapter 1, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Hindi po pwedeng anghel ang kausap dito ng ating Diyos. Bakit? Sapagkat sa verse 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Ayon sa larawan ng Diyos. Kung ang kausap at kanatin dito ng Diyos ay ang mga anghel, dapat verse 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at sa larawan ng mga anghel. Hindi po. Ang sabi rito, ayon sa kanyang larawan. And the word God there is Elohim. Plural in form, single in meaning. So on the day of creation, the Son and the Holy Spirit played a very important role as the co-creator of the Father, kamanlilikha. Nagsalita ang Ama at ang salita dumaan sa anak, okay? At yung sinalita ng Ama through the Son was brought by the Holy Spirit because the Holy Spirit is the power of God. So yung tatlong person is actively involved on the day of creation. Hindi lamang po ang salita. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the word there is Elohim. Again, plural in form, singular in meaning. Tapos John 1:1, verse 1 to 3, at ang anak ay kamanggagawa ng ama. At dyan ay makikita po natin sa Genesis 1 to 3, tapos John 1 to 3, Psalms 104:30, Job 33 and verse 4. Ito po mga talata na to ay nagpo-prove ng Father, Son, and Holy Spirit ay present nung araw ng creation. Basahin ko na lang po ang Genesis 1:1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, Elohim. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. That's the presence of the Holy Spirit. Sinabi ng God, Elohim, magkaroon ng liwanag. The Father spoke. At nagkaroon ng liwanag. The Father spoke through the Son. Kaya sa Genesis 1:1 to 3 pa lang, nakita na po natin may tatlong persona. Hindi po may kakaila na ang three persons ay present on the day of creation. Yan. So, nang Jesus, during the time si Jesus i-baptize, sa Matthew 3:16 to 17,
At ang mabautismo si Jesus pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig mula sa mga langit na nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Mga kapatid, 3 persons simultaneously, sabay-sabay. Nakita po natin yung presence ng 3 persons of God. Okay, nabasa yung anak kasi lumusong siya sa tubig. Pagkatapos umahon siya, bumukas ang langit, bumaba ang Holy Spirit doon sa anak, sa anyong kalapati. At narinig ang tinig ng Ama, narinig ang tinig ng Diyos. Mga kapatid, dito makikita natin iba ang Ama, iba ang anak, at iba ang Holy Spirit. Kaya kung sasabihin natin ang Ama, ang anak ay ang Holy Spirit din, magkakaproblema tayo kasi simultaneous nga, sabay-sabay. Nakita natin ang 3 persona ng iisang Diyos. Iba yung nagsalita, iba yung lumusong at nabasa ng tubig, iba rin naman yung bumabang Holy Spirit. Kaya dito makikita natin ang 3 person. Kaya ako man ni Lord, bautisman yung mga alagad sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Holy Spirit because the 3 persons ay present on the day of Jesus' baptism. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibang Ama, ibang Anak, ibang Holy Spirit. Kasi kung yung Ama, ang binautismuhan, sino yung nagsalita sa langit? At kung ang Anak ay ang Holy Spirit din na nabasa, sino naman yung bumaba? Magkakaroon po tayo ng conflict when it comes sa tagpong ito sapagkat 3 persona ang ipinapakita po dito. Sabay-sabay, 3 persons ay present, the Father, the Son. Malinaw pa sa sikat ng araw, may 3 persona. So on the day Jesus was baptized, he got wet, and then personally, sabi ko nga, 3 simultaneous person ay present. Ang Son got baptized and got wet. The Holy Spirit descended like a dove. The Father is the one who spoke from heaven. Another one, na-claim si Jesus, ako at ang Ama ay iisa. I and my Father are one. Sa English lang, maliwanag. Yung word na are, na verb to be, ay plural, are. Kung si Jesus ay ang Ama, dapat sinabi niyang my Father and I is one. Dito po nakita na natin, ang Father ay iba ang anak at ang anak iba sa Father. So, anong keyword natin dito? Sa Greek word, ang ginamit po niya ay hen. Kanina binanggit natin, merong 3 Greek word. Hen, hais, at saka mia. Pagka neuter, hen. Pagka lalaki, masculine ng gender, hais. Pag babae, mia. So ang Greek word na ginamit po, my Father and I are one, ay word na hen, meaning one neuter in gender. So yung word na hen doon ay neuter sa gender. Both numeral 1, yung hen, ay unified 1. So hindi po monos ang ginamit. Anong ginamit? Hen. Bakit? Tingnan muna natin yung pagkagamit sa Greek text. Okay, sabi nito, I and the Father are one. Yung form niya, neuter, singular of one. Meaning one ay unity together as one. So very important, Jesus did not use the word hais, which is masculine and would mean one person. So kung ginamit ni Jesus ay hais, lalabas isang persona nga lang ang ama at saka ang anak. Kasi ang ginamit ay hen, meaning one in number and one in unity. Okay, so grammatically, Jesus is not saying the Father and I are the same person. Instead, he is saying the Father and I are united as one, possibly, and sabihin natin thing or purpose. But when you say one,
He is equal with the Father and equal with the Son. But by the time sinabi niya ngayon, He is equal in substance and nature with the Father. Itong validity na claim ni Jesus ay nagpo-prove na si Jesus ay divine or deity. Kasi tingnan natin ano reaksyon ng mga Hudyo na sinabi niyang, I am Son of God. John 10:30, sabi niya, my Father and I are one. O verse 31, nagsidampot uli ng mga bato, mga Hudyo, upang si batuin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting bagay na gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Ilan sa mga gawang yaon ang ibinabato nyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamamusong sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. So sumagot si Jesus, sinasabi ba ganinyo tungkol sa Kanya na pinabanal ng Ama at sinugo sa sanglibutan, referring to Him, Jesus, ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko ay ako ang anak ng Diyos. Kung hindi ko ginagawa mga gawa ng Ama, ay wag ninyo akong sampalatayanan. Dapat kung ginagawa ko ay ang mga kahit hindi kayo nagsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang malaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Kaya po, verse 38, ito po'y nagsasabi na si Jesus, hindi ang Ama ay hindi si Jesus. Sapagkat ang Ama ay nasa anak, ang anak nasa Ama. Hindi po sila one and the same person. Magkaiba po ang Ama at ang anak. At ito po ay nagdidebunk na sa pananampalataya o doktrina ng oneness or modalism, na ang Ama ay naging anak, ang anak later naging Holy Spirit. Hindi po. Two distinct person, one God. Another one, si Jesus pre-existed na kasama ng Diyos sa John 1:1. Nagpasimula, isang berbo, ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa English, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. The second person, the Word, who is Jesus, na later naging flesh, ang pangalan ay Jesus, and nag-exist na kasama ng God. Proof ito ng second person ay God. Bakit ito? Because God here is revealed in two distinct person. Yung Diyos at yung salita na sumasama o kasama ng Diyos. Kaya mahalaga po doon yung salitang with, na later ay naging flesh o nasa kalagayang tao na dinescribe ni Apostle John na verse 1 and verse 14 and proven in Revelation chapter 19 verse 13. Nagpasimula ang berbo at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng isang bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Revelation 19:13, at siya'y nararamtam ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na Berbo ng Diyos. Ano raw ang pangalan? Word of God. Ano raw ang Word of God? Sabi ng John 1:1, kasama ng Diyos, sumasa Diyos, at Diyos. So dahil kasama na ng Diyos, existido na po siya bago nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay. At dahil sa Kanya, nalikha ang lahat ng bagay. Hindi na po ito malabo. Napakalinaw na siya po'y existado na or in existence na bago ang lahat ay na-create. Hindi ko nga lang maintindihan bakit nilalabo pa ng iba yung napakalinaw na kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. And He is a person based on Revelation 19:13. Teka, Bishop, sa matandang salin, sapagkat binanggit doon, nagpasimula yung salita'y sumasa Diyos, nilikha lahat ng bagay dahil dito o dahil sa word na it. All things were made by it, and without it was made nothing that was made. Opo, inaamin natin mayroong mga ganyang salin. At ito po, yung mga matandang salin ng word na logos ay in the beginning was the word, ay
In verse 3 ay ginawang it, kagaya ng Wycliffe Bible, 1382. Tyndale Bible, 1528. Coverdale Bible, 1535. Bishop's Bible, 1568. Geneva Bible, 1560. Douay Rhymes, ito pong time na 1952, bago na po ito. Pero ito po ay 1582. So ito pong translation na to, ang mga early translations, na ang word na word ay ginawang it. Bakit? Sapagkat nakapokus sila sa conceptual or meaning na ang logos ay word, reason, or expression rather than recognizing the word as a person. So yung it ang ginamit po nila. Pero noong 1611, nang magkaroon ng King James translation, maliwanag na ang word ay person. Kasi ang word doon ay creator, na walang iba but referring to the Lord Jesus Christ. So they translated the word John 1, 1 to 3 doon sa early or translation ng 1500s as principle. But once in John 1:14 identifies the Logos as the person of Jesus Christ kasi the Word became flesh. Sino yung flesh? Si Jesus. Then later, nagkaroon na ng translation na ginamit ay word na he or him. So ang tanong, bakit binago? Early translator before the 1611 King James Version, ang ginamit po nila ay it. So, para ipakita na yung logos ay message or speech. Pero yung si Gospel ng John, nakita later ng mga translator na yung logos ay hindi what, kundi who. Kaya yung from 1611 ng mga translation na sa word na logos o word is now a person. All things was created by Him, no longer by it. Kaya pag tinanong natin bakit yung may saling it, yun po yung mga early translations. Nang focus, ipakita yung expression. But the modern translation, ipakita ang person. Ang who, hindi ang what. So John 1:14, the word became flesh. It is proper to refer the Logos as He, the pre-existent Son of God. Mga kapatid, malinaw pa sa sikat ng araw, existido na po ang anak ng Diyos. Kasabay ng Diyos na lumikha at co-creator on the day of creator. So summary ng word na it at saka ng him, grammatically sa Greek ang hologos, the word ay Greek masculine. Theologically, a person, not an it. Yung older version of translation ay it. Bakit? Kasi pinapakita doon yung concept ng word. Yung modern English translation ay he, ay pinapakita the divine person, referring to the Lord Jesus Christ. So in our conclusion, how many beings does God have? One. Bible explicitly declared there is only one God. Isa lamang po ang Diyos. How many persons does God have? Three. Excuse me po. But that doesn't mean three gods. One God with three distinct persons. Ito ang pagkasalin po sa 1 John 5:7 King James Version. Sabi rito, for there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Kung may magrereklamo pa po, sasabihin nila, sa modern translation, wala na yung King James translation na the Father, the Word, and the Holy Ghost are one. Kahit naman po wala itong talata na to sa ibang mga salin, that there are three that bear record in heaven, the water, the blood, and the spirit, maliwanag naman po na tinuturo ng banal na kasulatan that there is only one God. Isa lang po ang Diyos. Pero ang kanyang person, tatlo. Ulitin ko po, one God, three persons. But doesn't mean three gods. One God,
3 person. So, ang mga Kristiyano ba'y nananampalataya at sumasamba sa tatlong Diyos? Hindi po. Kasi ang tanong ay, ang bawat persona ba ay Diyos? Opo. Pero naniniwala ba tayo sa tatlong Diyos? Hindi po. Kasi pag ginamit natin ang mathematical computation ni Jesus, my Father and I are one. Siguro kung sa mathematical computation ng mundo, 1 plus 1 plus 1 is 3. Pero sa mathematical computation ni Jesus, ang gamit ay plural are, pero sabi niya, my Father and I are one. So para maunawaan natin sa simpleng ilustrasyon, ako po, kagaya ng sinabi ng unang Thessalonica 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray that God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord. Mga kapatid, ako po isa lang, one being with three composition. I am spirit, body, and soul. I am spirit, soul, and body. At its composition po na yan, na isang being ay tao. Isang tao ako, na aking composition, tatlo, pero ibawat composition ay tao. Hindi natin pwedeng sabihin ang kaluluwa ko hindi tao, ang espiritu ko hindi tao, ang katawan ko hindi tao. No, ang espiritu ay tao, ang kaluluwa ay tao, ang katawan ay tao. Hindi po ako tatlong tao. Isang tao lang ako na binubuo ng tatlong composition. And the same with God. Ang God po ay one God in three persons. Na maliwanag, isang Diyos, tatlong persona. Pero it doesn't mean na three persons ay God, ay three gods. No, only one God, gaya ko, tatlong composition ko, ng bawat composition ay tao, hindi nangangahulugan tatlong tao, isang being lang ako, isang tao lang po ako. So nawa ngayong gabi, naging mas malawak at naunawaan natin ang ibig sabihin ng persona ng God na Father, Son, and Holy Spirit, one God in three distinct person. Magandang gabi po at nawa naging makahulugan, makabuluhan at nakatulong po ito para maunawaan natin ang one God in three distinct person. Magandang gabi po sa ating lahat. Shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Okay na ako, bro, Rasya. Okay, nandyan si Teodora Dolwesco, Grace Barrios, shoutout din kay Emmy Alfonso, kay Manny Simangan, this evening po everyone. Nandyan din si Elsa Asistio, watching daw siya, kay Nancy Saliente, good evening po kay Erlinda Fernando, Condrada Aramis, Julieta Cabrera, nandyan din si Felicidad Gutierrez, si Edie Panton, si Alicia Parcia, nandyan din si Ellie Francisco, sabi niya good evening po. At kay Julieta Cabrera, Cecilia Ruiz, si Rose Santiago, magandang gabi po. Sabi niya Cristita Colantes, si Susana Garcia, si Luluch. Sabi niya dito bro, L singular form. L is equals to God, Elohim is plural, YHWH, and Jesus. Ano question ng bro, Rasya? Wala. Yun lang. Okay. Opo, yung word na ginamit para sa God doon ay yung three distinct person ay Elohim. Ulitin ko po, plural in form, singular in meaning. Pero bakit si Jesus, ang ginamit niya ay El or Eli? Kasi nga po part siya ng Elohim. Kaya nung siya'y napako sa krus, dahil hindi naman yung ama ang napako, kundi yung anak, kaya ang call niya sa God, sa Father ay Eli, Eli, lama sabachthani. Kaya tamang banal na kasulatan, nung i-translate ang English, ang Hebrew sa English or Greek sa English, hindi po inalis yung original language na Hebrew. Eli, Eli, lama sabachthani. Para lalong makita natin yung distinct person, yung second person ang nakapako, at yung tumatawag sa first person na Father, iba yung tumatawag doon sa first person na tinatawagan niyang Father. Kaya maliwanag na yung Elohim at si Yahweh, yun po yung iisang God po natin. Bro Rasya. Dito tayo kay
Joseph Militar, sabi niya, bakit po tatlo ang persona ng Diyos? Bakit tatlo persona ng God? Nature niya kasi yun eh. Pinakilala na siya ng banal na kasulatan sa Genesis 1:1 na Elohim. Kaya yung tanong, natural sa God yung three distinct person. Parang ganito eh. Para mo na ring tinanong na bakit ikaw tatlo composition mo? Ikaw ay spirit, ikaw ay soul, ikaw ay body. Subukan mo katawan ka lang, di bangkay ka. Kaya kailangan may spirit at saka may soul, may life from God at merong new image o new person na meron tayo. Kaya yung tanong siguro na bakit tatlo persona ng God, natural lang yun. Kasi natural din sa tao na tatlo yung kanyang composition, spirit, soul, and body. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. At dito tayo kay Ron Fernando ng UPC. Bro Rasha, pakitanong yung YHWH na Lord ba pagdating sa Kune Greek NT, naging curious Lord ba? Basic Deuteronomy 6:4, Mark 12:29. Bro Rasha, request ko pa ulit kasi Okay. choppy-choppy dating sa Nagsichoppy akin. ba? Okay. Oo. Sabi ni Ron Fernando, pakitanong yung YHWH or Lord ba pagdating sa Kune Greek sa New Testament naging curious o Lord ba? Question mark. Basic Deuteronomy 6:4, Mark 12:9. Kung yes, ang sagot niya, follow-up question, kung 3 person, bakit pagdating sa one Lord ni Pablo, isang persona lang? Okay, sa pagkakabanggit doon na Yahweh, isa lang naman talaga yun eh. Isang Yahweh lang naman eh. Na pagkabanggit, Yahweh Elohim, one God o Lord God, yung word na Lord yun ang three persons. Yung Father, Son, ang Holy Spirit, yun yung Elohim, yun yung word na God. Kaya pagdating sa word na Yahweh, isa lang naman talaga yun eh. One. At saka yung word na Yahweh, YHWH, it's a covenant name. Okay? Pangalan ito ng God, personal name na ipinapakilala niya kung ano, sino siya. So, pero pagdating sa sino ba yung tunay na God, ito yung covenant making God, si Yahweh, na three distinct persons sa word na Elohim. So, kaya yung word doon na Lord na one na lang talaga ang Yahweh. At saka ang tanong, bakit curious? Kasi sa bansang Israel, lalo na sa mga Hudyo, they never said or mentioned the word YHWH. Kasi para sa kanila, it was so sacred. Kaya pag nakita nila yung word na YHWH, pinapalitan nila ito ng word na Adonai. At yung word na Adonai sa Greek word ay kyrios or kurios. Kaya yung word na Hebrew Adonai, Lord, at yung Greek word na kyrios is one and the same. Kaya one God na Lord na kurios, isang Panginoon na iisang Diyos na nandoon sa word na God, yung three distinct person. Kaya sa New Testament, Greek, kasi ang Greek ay ang New Testament nasulat sa Greek, kaya isang kurios, isang Lord, kasi isa lang naman talaga ang covenant making God, and that is si Yahweh. So yun ang ating katugunan, Bro Rasha. Yung sa ano bro, bakit dun daw sa one Lord bro? Na address mo na. Bakit dun sa one Lord kung YHWH to Yahweh, bakit isang person mo daw yung tinutukoy? Yung sa ano yan? Nabanggit na rin natin na one Lord Okay. talaga. One Lord talaga si Yahweh. Kaya nung sinalin sa Hebrew, Adonai. Sa Greek, Lord ay Kyrios. At ang salin sa English ay Lord. One lang naman talaga. Okay? So yung one Lord na yon, pang name, yung name na Yahweh is a covenant name. So one name lang talaga ang pinakilala ng Diyos na siya nakipagtipan, yung word na Yahweh. Kaya one lang talaga yon, only one. So yun ang kasagutan natin. For example bro, dito sa ano bro, 1 Corinthians 8:6. Sabi kasi dito, for us there be but one God the Father, from whom all things came, and from we live, and there is be one Lord Jesus Christ. Ang question dito, bakit daw yung one Lord
ay tumutukoy lang sa isang person, which is yung second person, si Jesus Christ. Oo, kasi pinapakita doon ni Apostol Pablo based on the context, maraming Diyos. Kaya sabi niya, pasagan ng atin, iisa lang ang Diyos, ang Ama. Pag ginamit kasi yung word na El, it refers to the Father. Kagaya ng Malakay 2:10, iisa lang ang Diyos, ang Ama. Kasi it speaks of relationship. Kaya sabi ni Jesus, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, makilala ka nila na iisang Diyos na tunay, plus si Jesus na iyong isinugo. Ang context ng John 17:3 ay hindi sinasabing ang Ama lang ang Diyos. Sabihin natin, okay, when refer to relationship, there must be only one God, the Father. Okay? But that God is in three distinct person. Pero pag pinapakilala ang Diyos sa atin, one God lang, one Father. Isa lang naman talaga ang Father. Tapos one Lord kasi iisa lang ang Lord. Pero yung word na Lord na yon sa word, sa name na God o sa call na God ay three distinct person. Kaya parang lumalabas doon yung si Jesus lang ang Lord. Paano naman yung Ama? And when it comes to the Old Testament, it represent by the Father. Lord ang Father doon. Nasa all capital letter na L-O-R-D referring to Yahweh. At yung Lord na yon, na Lord God ay three distinct person. Father, Son, and Holy Spirit. Kaya lang pinakita doon kasi para ipakita na there is only one God, referring to the relationship natin at ng mga taga-Korinto sa God as Father, and there is only one Lord Jesus Christ, na maraming Lord din kasi, maraming God. Pero sabi ni Pablo, isa lang ang Diyos, ang Ama, at isa lang ang Lord, referring to the Lord Jesus Christ. Pero tingnan natin yung description ng Father na one God at saka ng Lord. Lahat ng bagay mula sa kanila. All things were created from the Father and also from the Son. So yun yung ating katugunan, Bro Rasha. Okay, siguro ito yung last question galing kay Emmy Alfonso. Kasi nadidinig niya na iba't ibang version ng Trinity. Merong sinasabing tatlong person na isang being, merong nagsasabing tatlong being in three person, meron ding nagsasabing tatlong Diyos, meron din nagsasabing isang spirito, meron ding nagsasabing tatlong spirito, meron ding nagsasabi na tatlong will, isang will. Alin ba yung tama dito? Or pare-parehas lang to? Ay magkakaiba yun, Bro Rasha. Ang tama dyan, isang being, tatlong persons. Na ginamit kong ilustrasyon, isang ako, comprises ako ng three compositions, spirit, soul, and body. But I am one being. It's the same with God. Kasi pag naging three beings, tritheism yon. Sa isang linggo, pag-uusapan natin siguro yung si Jesus ba ay tunay na Diyos at kung tunay na Diyos. So, titingnan natin yung turo na three beings. Hindi po three beings. Ang tama lang doon, one being, three persons. Gaya ng pagkakapresent natin ngayong gabi. Elohim, three persons, one being. Yun po ang tama. At iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Holy Spirit. But they are one God. Three persons in one God. So yun lang po ang tama sapagkat yun po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Kung sasabihin, isa lang ang Diyos, pero tatlong modalism o yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, susunod po ako sa gano'n kasi ako'y taong naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Kaya lang, hindi po yun ang tinuturo ng Diyos. Ang tinuturo ng God, Trinity, one being in three persons. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. So I think malawak-lawak talaga yan na usapin, no? Lalo na sa mga tinatawag na heresy doon sa Trinity pa lang. So Bishop, siguro, last statement. Bigla ka nawala, Bro Rasha. Yes. Okay. Mga kapatid, inilatag, yes, okay. Bro Rasha, mga kapatid, inilatag ko na po ang katotohanan patungkol sa iisang Diyos, iisa lang, pero nasa tatlong persona. Pero kung kayo po hindi naniniwala dyan, sabi nga ni Jesus,
kung di kayo naniniwala sa Kanya bilang Son of God or equal to God, equal to the Father, maniwala na lang sa Kanyang mga ginawa at ginagawa. Mga kapatid, nilatag ko na po ang buong katotohanan. Sana po naging malinaw ito at do sa mga mali ang mga paliwanagan o kaunawaan, makatulong po ito para maunawaan natin ang totoo at tunay. Hindi po ako nagsisinungaling. Ang sinasabi ko po ay pawang katotohanan lamang. Si Bishop Ray, nagtuturo at nagtatanggol ng katotohanan. At ngayong gabi, pinamalian po natin yung maling paniniwala about Trinity at pinresent po natin ang tunay na Trinity. One God in three distinct persons. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon mula po rito sa Ichikawa City, Chiba, Japan. God bless you all. God bless you all po. Okay, so dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Iramis. Please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV Debates, mga kapatid. Dahil ang podcast na ito ay pupunta doon sa ating YouTube channel para pwede nyong balik-balikan. At please follow me sa aking Facebook, mga kapatid, dahil dito ko laging nagla-live. At you can also follow Bishop Iramis, mga kapatid, kung gusto nyo pang magsuri sa kanyang pananampalataya at kung ano yung pinaniniwalaan niya. So you can search him, mga kapatid. Pwede niyong bisitahin yung profile niya. At pwede kayong magtanong din doon sa ating mga posting din ni Bishop Iramis. So maraming salamat, mga kapatid. At abangan nyo lagi dito siya. 7 p.m. yan every Monday. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you